Makikita po ito sa kuha ng CCTV. Ito po yung pagdating ng lalaki sa isang tindahan sa Baliwag, Bulacan. Tumingin po ito sa mga paninda. Pero paglapit niya sa pintuan ng tindahan, bigla siyang bumunot ng baril. Pumalya o nag-jam ang kanyang baril kaya ilang beses niya itong ikinasa at itinutok hanggang tuluyan na baril ang target niyang 74 na taong gulang na babae. Bumagsak sa sahig ang biktima at namatay. Tinutugis pa ang gunman at iniimbisigahan ang motibo sa pamamaril. Pumila sa rasyon ng tubig ang ilan sa mahigit 300,000 customer ng Maynilad na nawalan ng tubig dahil sa nabutas sa pipeline. Nakatutok si Jamie Santos. Wala nang alisan sa pila ang mga residente ng Barangay 255 Zone 23 sa Maynila. Hinihintay nila ang balik ng mga truck ng bumbero na magrarasyon sa kanila ng tubig. Kabilang ang kanilang barangay sa nawalan ng tubig dahil sa nasirang pipeline ng Maynilad sa Tondo, Maynila matapos tamaan ng isang third-party contractor. Meron na pong pumuntang 2 bumbero, nakapwa din po namin taga-barangay ang nagbigay. Tapos meron po ngayon na galing din po kanina lang na isang malaki naman po na bumbero. Nag-refill naman po kaya naubusan po ngayon. So ngayon tumutulong lang po sa amin, puro fire volunteer lang po. Ba kayo sa mga residente dito sa Maynila? Nakaka-3 na po. Simula anong oras po nagsimula, sir? Alas 12 po. Ang mga residente naman sa Barangay 253 sa Maynila pa rin, ipinila na lang sa kalsada ang kanilang drum at timba para di na mapagod sa paghihintay. Ang dami na po umikot na bumbero. Hindi naman po kami iniintuan. Di ba walang ilaw, walang tubig. Nagkakagulo naman ang mga taga-barangay Zapote 1, Bacoor, Cavite nang dumating ang truck ng may kargang tubig mula Maynilad. Sabi ng Maynilad, nasimulan na ang patch welding sa nabutas na pipeline sa Nicolas Zamora Street, Tondo, Maynila. Nasa mahigit 350,000 customers sa Maynila, Pasay, Las Piñas, Parañaque at ilang lugar sa Cavite ang apektado. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Natapos na ang pag-aayos ng Maynilad sa napinsala nilang pipeline sa Tondo, Maynila. Kaya sabi po ng Maynilad, unti-unti nang maibabalik ang water supply sa mga apektadong lugar sa mga susunod na oras. Pero ang aktwal na oras ng balik supply nakadepende raw sa elevation ng lugar, sa distansya mula sa mga pumping station, at sa lakas ng volume withdrawal ng mga customer. Asahan din daw ang pansamantalang water discoloration kapag bumalik na ang supply, kaya dapat padaluyin muna ang tubig hanggang sa luminaw ito. Magsasagawa raw ang Maynilad ng flushing activities para mapabilis ang paglinaw ng tubig.